he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Ayan. Itong verse na ito, that he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. This is applicable to all people of the world. Ito po ay applicable sa lahat ng mga tao sa sanglibutang ito, regardless who you are, dahil tayong lahat ay napailalim sa nag-iisang Creator. Kaya nag-iisang Diyos. So, lalo't na tayo na nakakilala na sa banal na salita ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo't na tayo ay tinaguriang mga Christ followers or faithful and true Christians. Lalo't na tayo ang kinakailangan merong humbleness para lalo nating tatanggapin ang mga biyaya ng ating Panginoong Diyos. Dito sa Bible, meron pong isang personality dito na napakataas ng kanyang pride. Kahit may mga pangyayari na para mag-humble siya, ayaw niya pa rin mag-humble. Anong naging resulta? Lalong lumalaki ang damage sa kanyang properties, sa kanyang mga tauhan, sa kanyang kaharian, kasi isa itong hari. Kung sana nag-humble siya automatically sa presensya ng Diyos na dinadala ni Moses, sana grasya ang kanyang maangkin at hindi disgrasya. Basahin natin ito. Exodus 10:3 and 4. Praise the Lord. And Moses and Aaron came in unto Pharaoh, and said unto him, Thus saith the Lord God of the Hebrews, How long wilt thou refuse to humble thyself before me? Let my people go, that they may serve me. Else, if thou refuse to let my people go, behold, tomorrow will I bring the locust into thy coast. Yan. Sabi pa ni Moses kay Pharaoh, sabi ng Panginoon ng Diyos ng mga Hebrew, hanggang kailan ka mag-refuse to humble yourself sa harapan niya? Let my people go, that they may serve me. Else, if thou refuse to let my people go, behold, tomorrow will I bring the locust into thy coast. In spite sa mga pinakita ng Panginoong Diyos na mga miracles, naalala niyo yung turning the rod of Moses into a serpent, tapos yung kanyang mga magicians, ganon din ang ginawa nila, but ang mga serpents nila were swallowed by the serpent of Moses. Meaning to say, the serpent of Moses was greater and mightier than they or than them, kaysa sa kanila. Hindi pa rin naniwala. Ayaw pa rin silang payagan na umalis para mag-worship sa kanilang buhay na Diyos. Hanggang naglapit na naman si Moses tsaka si Aaron, How long will you refuse to humble? Or else, sabi dyan, tomorrow I will send locust unto your coast. Umabot na lang ng ilang plagues. Plague 1, plague 2, plague 3, yung flies, frogs, boils, yung hails, and kung hindi nangyari yung kamatayan ng kanilang firstborn, including his own son, hindi siya nag-humble. Kaso ang pag-humble niya, ano lang yung tinatawag na nag-humble lang siya para hindi ma-damage ang iba pa kahit siya. Pero hindi buong puso. Hindi buong puso. Bakit natin malaman hindi buong puso? Dahil nung sila'y napaalis na, hinabol pa niya. Gusto pa niyang agawin
ang mga spoils na nasa kamay ng mga Israelites. Gusto pa niyang gamitin ang kanyang sword to kill them. Kaya, greater damage has been done. The more he refused to humble, the more damage were done in his life. Kaya ganun din sa buhay natin. Pag merong pagsasaway ang Diyos sa ating buhay, yung ibadlong bata sa Ginoo, pinalo tayo, o pinaalalahanan tayo sa salita ng Diyos, o anumang klaseng mga pangpaparaan ng ating Panginoong Diyos. Huwag ka nang refuse to humble. Mag-humble ka na automatically. Kasi kung magmamatigasan tayo, greater damage will be done. Mas malaki pa. Tingnan mo, nung namatay na yung firstborn, pumayag na si Pharaoh, hahabulin pa niya, ayaw pa rin niyang mag-humble, hihirit pa rin siya. Basahin natin. Exodus 15:9 and 10. Praise the Lord. The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil, my lust shall be satisfied upon them. I will draw my sword, my hand shall destroy them. Thou didst blow with thy wind, the sea covered them. They sank as lead in the mighty waters. Yan, sabi ng mga kaaway, si Pharaoh, sabi ni Pharaoh, I will pursue, hahabulin ko sila. I will overtake, overtake ko sila. I will divide the spoil. Kukunin niya yung mga spoil. My lust shall be satisfied upon them. Ibig sabihin niyan, kung ano yung desire niya sa kanyang mga kaaway na mga Israelites, talagang gagawin niya, pugutan niya ng ulo, pugutan niya ng kamay, ibibitay niya, basta ano yung gusto niyang gawin. Masasatisfy siya. I will draw my sword, my hand shall destroy them. Yung palang pagpakumbaba niya, temporary lang yun, hindi pala yun buong puso. Hinabol niya pa. Gusto niya pang patayin lahat. Pero anong nangyari? Thou didst blow with thy wind, and the sea covered them. They sunk as lead in the mighty waters. Naubos tuloy yung mga sundalo niya. Lahat ng mga sundalo na dala-dala niya na tumawid doon sa Red Sea, covered by water, para silang mga iron na hindi na lumutang. Naunlod na. Lumubog na sila lahat. Patay silang lahat. Siya na lang naiwan. Pinawitness lang ng Diyos sa kanya. Kaya, minsan, itong mga proud na ito, ayaw pa rin magpakumbaba sa totoong Diyos. Alam nyo, kung nagpakumbaba lang yung Egypt, sana itong mga taong ito, nakilala na nila si Kristo. Tiningnan ko yung ng Egypt. 90% Muslim, Sunni Muslim, ang kanilang majority of religion. Ibig sabihin yan, hindi sila doon sa dinala ni Moses from Isaac to Israel, to our Lord Jesus Christ, hindi doon. So until now, they refuse to humble. See? It is their opportunity that the children of God or the people of God went into Egypt. Katulad sa Babylonia, it is the opportunity of the Babylonians or the Chaldeans na nakarating doon ang children of God. Pero nag-humble doon si King Nebuchadnezzar. Na-realize niya, naging believer of God siya. Or else, kinunan siya ng bait, kinunan siya ng kanyang kaharian, kinunan siya ng wisdom lahat. Kung hindi siya nag-humble, sigurado, hindi na siya makaka-recover. Kaya, napaka-importante ang magpakumbaba. Kahit sino pang grupo, sino pang tao sa sanglibutan ito, proudly will fight against his people, faithful children of God. Kahit sino pang mga mayayabang, mga malalakas sa sanglibutan ito, na lalaban sa mga anak ng Diyos.
still God is above them. Basahin natin. Exodus 18:11. Praise the Lord. Now I know that the Lord is greater than all gods, for in the thing wherein they dealt proudly, He was above them. Yan. Ngayon, alam ko na ang Panginoon ay mas dakila at mas malaki sa lahat ng mga Diyos-Diyosan na yan, idols or gods. For in the thing wherein they dealt proudly, He was above them. Ginamit nila ng kanilang pagmamalaki, pagmamataas, above pa rin ang Diyos sa kanila. You cannot go over God. Hindi mo pwedeng i-overcome ang Diyos. You cannot over the top. Hindi mo kayang lampasan yung pinaka-top, pinaka-highest ang Panginoong Diyos. Kaya, ang Diyos ay humahatol sa buong mundo. It's better to humble. It's better to be lowly in the presence of God. Lalo't na tayo na mga children of God, huwag tayong magmamayabang, huwag tayong maging proud, arrogant, huwag. Kasi yung mga sinasabi natin, naririnig yan ng Diyos. God is a silent listener in every conversation. And He is unseen guest. Hindi siya nakikita, pero nakakakita siya sa atin. Silent listener siya sa ating mga pananalita. Basahin natin. 1 Samuel 2 verse 3. Praise the Lord. Talk no more so exceeding proudly. Let not arrogancy come out of your mouth, for the Lord is a God of knowledge, and by Him actions are weighed. Yan. Huwag na kayong mag-usap-usap na mga masyadong pagmamayabang. Huwag kayong maging arogante na lumalabas sa bibig ninyo na yung arogante. Siyempre, pananalig sa sarili, pananalig sa kakayahan, huwag. For the Lord God is a God of knowledge. Alam niya lahat sinasabi natin. Alam niya lahat. Babaliktad yan. Babalik yan sa atin. Tulad ba ni Pero? Kung gano'n na lang siya magsalita against the people of God, bumaliktad sa kanya. Ganon din si King Sennacherib. Ganon na lang ang kanyang pagsalita proudly against the people of God. Bumaliktad din sa kanya. So there is no such above him. Wala na makakahigit sa kanya. Kaya sabi dyan, for the Lord is a God of knowledge. Alam niya lahat. And by Him actions were weighed. Lahat ng ating mga kilos, tinitimbang ito ng Diyos. Ibig sabihin tinitimbang, binibigyan niya ng kabigatan. Binibigyan niya ng statement. Nire-record niya. Kino-consider niya anong ibig sabihin ng iyong sinasabi. Kung yan ba'y pagpapakumbaba sa kanyang presensya o yan ba'y pagmamataas. Lahat yan. Naka-record lahat yan. Kaya, therefore, sa buhay natin, choose to be humble. Praise the Lord. Basa, Job 22 verse 29. Praise the Lord. When men are cast down, then thou shalt say, there is lifting up, and He shall save the humble person. Yan. When men are cast down, then thou shalt say, there is lifting up, and He shall save the humble person. Pag merong binabagsak na tao at nagpakumbaba, merong sigurado yung pagtataas sa kanila sapagkat ang Panginoon nagliligtas sa mga humble. Di ba? So doon tayo sa humble. Huwag tayong sa proud. Doon tayo sa humble. Huwag tayo sa arrogant. Para sa ganun, itataas tayo ng ating Panginoong Diyos. Walang pinipili ang Diyos. Believer ka, non-believer ka, Christian ka, non-Christian ka, wala. Pantay-pantayan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Basa. Psalms 138 verse 6. Praise the Lord. Though the Lord be high, yet hath He respect unto the lowly, but the proud He knoweth afar off. Yan. Tingnan mo. Though the Lord be high, yet He respect the lowly. Ibig sabihin yan, kahit matayog ang Diyos, nasa langit, mataas ang kanyang kinaroroonan, pero marunong siyang makinig. Marunong siyang
tumalima sa mga lowly, mga mapagpangababa. Pero yung proud, malayo yun sa Kanya. Hindi niya yun sinasagot. Kaya, ganun po. So, gusto ng ating Panginoong Diyos, be humble. Magpakumbaba lang. Kasi yung grasya ng Diyos, sigurado, tatanggapin mo yan. Basa Proverbs 3:34. Praise the Lord. Surely he scorneth the scorners, but he giveth grace unto the lowly. Yes, surely he scorneth the scorners, but he giveth grace unto the lowly. Ibig sabihin yan, kung ano yung itinanim mo, scorner, pag sinabing scorner, yung mga taong palaaway, mga taong palaaway, ano pa, nagdi-despise sa iba, nagpe-persecute, basta weak, evil side. Tatanggapin niya rin yung tinanim niya. Aanihin mo yan. The Lord is scorneth the scorners, but He giveth grace unto the lowly. Kaya, do not walk in pride, but walk in lowliness or in humbleness. Praise the Lord. Last verse, Proverbs 29, verse 23. Praise the Lord. A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Yes. A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in his spirit. So, ang taong mapagmataas, maghahatid sa kanya sa pagbagsak. Pero yung mga mapapakumbaba, ito yung hinahawakan ng Diyos na hindi mabagsak. Hinahawakan ng Diyos pagtaas sa kanila. Hinahawakan ng Diyos pag-save, pag-promote sa kanila. Kaya napakabuti po ng reminder ng ating Panginoong Diyos. For He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Praise the Lord. Sitayo pong lahat.